ng di umano'y sinasabing lalaki ni Ate Ruth na pumilit sa kanya, tumakot, pinagbantaan. Hindi ko po pinagbabantaan yung pamilya Sabi na yan. po ni Ruth, pinagbantaan niyo siya. Hindi ko po pinagbantaan. Saka sinabi niya, hindi ko pinagbantaan ang buhay niyan. So bakit po kayo pumayag na magsama kayo sa isang bahay? Kahit sino naman pong tao na nasa matinong pag-iisip po, hindi po papayag sa ganoong klaseng sitwasyon. Bakit po ninyo niligawan si Ruth? Alam po ninyo Hindi ko po kasal. niligawan to. Siya po kasi may sabi na, hinanap kami, natira kami ng wawa. Yung sinasabi niya na, papatayin ko sila pamilya. Hindi ko papatayin niya mga yan. Hinanap, pinuntahan ko sa wawa mismo. Anong sabi niya sa akin? Dito, umuwi na kayong dalawa. At pakiusap ko lang, yung magiging anak, yung anak natin, ipangalan mo sa akin para hindi nakakaya sa lugar ng relocation. Okay, diretsahang tanong. Mang Eduardo, pumunta po ba talaga kayo doon at sinabihan nyo sila na doon tumira sa inyo? Wala, hindi totoo yun. Nungaling ka, totoo yun. Sandali lang. Magkakaintindihan. Sandali lang. Pakihawakan na, please. Sinungaling ka, Kuya Lito. Sinungaling ka. Hindi sa kakagawa. Ang tanong ko po, Mang Joselito, mahal niyo po ba si Ruth? Napamahal na po sa akin siya eh. Dahil doon sa anak namin. Ano po ba ang sinasabi sa inyo ni Ruth nung umpisa pa lang kayong nagkakilala? Sabi niya sa akin, Tay, kahit anong mangyari tayo, walang iwanan. Si Ate Ruth po ba ang unang lumapit? Pero ang sabi po niya, dali lang, liwanagin natin ha, balikan natin ang mga sinabi ni Ate Ruth. Ang sabi po niya, pinapasok niyo siya dun sa bahay, sinarado niyo ang pinto, pinag-antay niyo siya ng kalahating oras. Kasi yung TV nga po ginagawa ko, sabi ko, hintay mo ako, bibili ko ng merienda. So paano pong nangyaring sumama sa inyo sa taxi si Ruth? Niyaya niyo po ba siya nun? Hindi, parang sabi niya, sabi niya, sabi ko, ano ba gusto mo sa akin? Sabi ko sa kanya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, wala, nakakuha lang yung loob ko sa'yo. Mabait So daw ako, si Ruth ganun. po ang unang nagsabi na may gusto siya sa inyo. Siya po. Hindi totoo yan, ma'am. Hindi totoo yan. So hindi po kayo pinilit. Hindi mo, ma'am, yan totoo. Kahit kinakasama ko yan, hindi ko yan kakapian, hindi po yan totoo. Sila po ang tunay na apektuhan sa isyong ito, kaya minarapat po namin na ang isa sa kanila ay tanungin upang malaman ng mga magulang nila ang kanilang saloobin sa pangyayaring ito. Narito po ang anak ni Mang Eduardo at ni Aling Ruth. Disappointed ako. Ako yung panganay, ako yung nagdadala ng responsibility sa mga kapatid ko. Ang akin nga binabaliwala ko na lang eh, pero deep inside masakit yun. Yung pagkatao ko yung naaano dun eh, nayuyurakan. Nagsisikap ako para sa mga kapatid ko. Pa, sana lakasan mo yung loob mo kay mama. Sana magbago ka na kasi ilang beses ko na sinasabi sa'yo magbago ka eh, pero parang di na-absorb ng utak mo. Sabi po ninyo sa akin, Ate Ruth, hindi naapektuhan ang anak ninyo. Pero eto po, ang panganay ninyong anak, nagsasalita na. Sa katunayan nga po, inimbitahan namin siya na pumunta dito. Pero ang sabi po niya, mas gusto niyang wag na lang daw po. Dahil sa nangyaring ito, naapektuhan na po sila. Paano po ninyong sinasabing hindi? Sa kanya po nang galing na nayurakan ang kanyang pagkatao, Mang Joselito, sa ginawa ninyo. Pwede namang doon na sana kayo sa malayong lugar. At hindi na kayo bumalik. Payag naman po ako sa ganyan, kaya lang sumasama lang dyan loob ko sa kanya. Hindi na kami kaya ipaglalaban dito sa kinakasama ko. Ate Ruth, Kahit anong oras, Ate Ruth, ano bang paglalaban pa ang gusto mong gawin? Hindi. Ikaw ang nagkamali, ikaw ang umibig sa iba, ikaw ang sumama sa iba. Paano ipaglalaban ka ni Mang Eduardo? Ate Ruth, tandaan mo, kinakailangan ng dalawang tao para mag-ibigan at para ikasal. Pero isang tao lamang pwedeng masira ang isang relasyon. Isang tao lang ang kailangan para masira ang isang magandang relasyon. Bakit gusto mong pag-awayan ka ng mga lalaki? At yung isang tao na yon ay si Mang Joselito.
na sumira sa relasyon ninyo na hinayaan mo rin, ate? Dahil po binabantaan niya po nga papatayin niya sa pamilya ko po. Yung pa rin ang dinadahilan mo, Ate Ruth. Sinabi na nga ni Mang Joselito, hindi niya kayo pinagbantaan. Hindi po yun totoo. Talaga po kahit tanungin mo po si Marilo. Mga kasawsawan, sana po maging malinaw sa ating mga bisita na wala pong ibang may gawa ng lahat ng kaguluhan na ito sa buhay nila, kundi sila-sila rin po. Ngayon po, para mas lalong maunawaan ni Mang Eduardo kung ano ang dapat po ninyong gawin at kung anong hakbang ang pwede po ninyong gawin, makakatulong po ang trio tagapayo sa inyo. Kaya mas paliliwanagan po kayo. Mangdala ng Ito, kabit pamilya. niya naman to. Nais mo palang mabuo. Kagalang-galang at naging maganda ang ano mo. Hindi ganun na lang po. Gusto mo o ayaw mo? Naka Eduardo lang po yung pasyaya. Hindi. Nagkape na po. Hindi, alam nyo, si Mang Eduardo meron na siyang desisyon. Ang iniantay namin, ano po ang gusto nyo? Attorney, nung nag-counseling po ba kayo, mas naliwanagan si Mang Eduardo at Mang Joselito kung ano po ang dapat gawin doon sa bata at doon sa kanyang birth certificate na nakapangalan o nakaapelido po kay Mang Eduardo? Ang sabi ko nga kay Mang Joselito, yung best interest ng child o ng bata sana ang kanyang ikonsidera. At ang sabi naman niya, for as long as na hindi siya kangay sasagkaan na dalawin o kaya bigyan ng suporta yung bata, ay matatanggap niya yon. So ito isang magandang kangay suggestion o gesture na nagmumula kay Mang Joselito. Ngunit ang pinaka-importante rito ay yung siya ay napahinuhod na dapat nang umalis sa tahanan o sa bahay ni na Mang Eduardo at ni Aling Ruth. Alang-alang sa mabuo at magkaroon ng kapayapaan ang pagsasama nitong dalawang partidong nasa puti. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Doktora, marahil ang ipinagtataka po ng ating mga sausawero at sausawera, hindi lamang dito sa studio, kundi yung mga nanonood din po sa kanilang tahanan, ay kung papaanong hindi maunawaan ni Mang Eduardo at ni Aling Ruth at ni Mang Joselito na itong naging setup nila ay hindi po normal. Dahil ang alam nga po talaga natin, sa isang bahay, isang ama, isang ina, at may mga anak. At kung bakit din po parang sa nakikita namin ngayon ay magkasama na sa puti si Aling Ruth at itong si Mang Eduardo. May mga pagkakataon na twist natin yung mga totoong realidad para sa ating kapakanan. Sana naisip nyo na kay Mang Eduardo, kay Mang Ruth at saka kay Joselito na ito pong ginagawa nyo ay selfish motives, napakamakasarili nyo. Dahil hindi nyo po inisip na may mga batang maaapektuhan dito. Pangalawa, paano po may explain itong pagkakataon na sinasabi nga ni Mang Joselito, hindi alam nung bata, alam nung 4 years old na anak ko siya. Pero ginugulo lang. Unang-una, ang 4 years old po ay may kakayahan para ma-identify kung sino ang nanay at tatay niya. In fact, wala pang 1 taon siyang, di ba? Masasabi niya, Mama, Papa. Tapos ngayon dito, Mama, Papa, Tatay, ano ba yun? Sana ma-realize niyo po na ang pangyayaring ito, bagamat ayaw niyo mang aminin, ay kagagawan niyo po. At ang naapektuhan ng malaki ay ang mga bata. Maraming pong salamat, Dr. Camille. Nakakalungkot, Father, na isipin na sa kaguluhan na ito na nangyari sa kanila, hindi nila nakita na ang nagdadala ng lahat ng problemang ito at ng kalungkutan na ito at kahihiyan marahil ay ang mga bata, ang mga anghel sa buhay nila. Tama po. Dahil lamang sa gulo, dahil lamang sa problema, kasalanan, kataksilan, ang hindi natin naiisip na may mga anghel, may mga batang nagiging biktima ng
ganitong klaseng pag-ibig na mali. Ang nais ko lamang ipadama rito na maraming mga gulo, maraming mga kasalanan na nangyayari sa pag-aasawa. Pero babalik din kayo sa pinakabuod ng iyong pagsasama, ang kasal. Pero, Mang Eduardo naman, nalungkot ako. Isinurrender mo na ang bataan. Bahala ka na sa asawa ko. Hindi mo pinanindigan ang pinangako mong kasal na dapat ipinaglaban mo ang iyong kabiyak. Kaya sana naman, sa haba-haba ng prosesyon, kasal pa rin ang namamagitan, kaya sila nagkabalikan. Sana naman ito ay tuloy-tuloy na, anumang pagsubok na marating ninyo, malabanan nyo, mapanindigan nyo, maging matatag kayo sa inyong pagmamahalan. Salamat po. Salamat po sa ating trio tagapayo, Father Sonny Merida. Mang Eduardo, matapos po kayong kausapin ng ating trio tagapayo, mas naunawaan na po ba ninyo kung ano ang dapat po ninyong gawin? Hindi na sila magbabalikan. Dahil... Papaalisin po ba ninyo si Mang Joselito? Papaalisin na nga. Hindi na lang ipakukulong, papaalisin na lang. Papaalisin na lang po. Pero pumapayag po ba kayo na papaalisin kayo? Katulad po ng sinabi ko, aalis pa ako sa pamamahay na yan. Pero yung anak ko, payagan niya akong madalaw-dalaw man lang. So aalis po kayo? Opo. Ruth, handa ka na bang tapusin ang pakikipagrelasyon mo kay Mang Joselito? Pinuputol ko na po sa kanya yung pagrelasyon sa kanya. Ang gusto ko po, umalis na po siya, pero may kondisyon po kami. Pwede po siya dumalaw sa amin anak. Pero hindi ho pwedeng matulog doon? Opo. At sana nang dahil sa ginawa mong ito na kaguluhan, maunawaan mo rin na ipaglalaban ka lamang ni Mang Eduardo kung makikita niya na talagang gusto mo pang maayos ang relasyon ninyo at mahal mo siya. Opo. At Ate Ruth, sana wala nang mamagitan talaga sa inyo ni Mang Joselito. Unahin mo ang iyong mga anak. Opo. Sabi nga ni Hans, hindi ang iyong sarili. So maraming salamat po sa inyo. At salamat din, Ate Marilu. At sana wag kang magsawa sa paggabay at pagtulong kay Mang Eduardo para mas maunawaan niya itong mga nangyayari sa kanila. Maraming salamat po sa inyo. Amina na po tayo mga kapatid, mga ka-face-to-face. Maraming aral ang nais iwan ang ating issue ngayong hapong ito. Diyos lang po ang dapat nating katakutan. Huwag po nating hayaang kontrolin ng iba ang ating buhay. Matuto po tayong lumaban lalo na kung tayo ay tunay na may karapatan. Iba ang sa iyo at iba rin ang sa kanya. Kaya hindi pwedeng magsalo sa iisa. May mga pagkakataon po kung saan mas nakasasama ang pagiging sobrang martir. Lalo na po kung agrabyado ka, pero wala ka pa ring aksyon na ginagawa. Huwag po nating hintayin na mahuli pa ang lahat dahil hindi ka kumilos o nakipaglaban. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, may mga pagkakataong dapat talaga tayong manindigan. Hindi ito para sukatin ang iyong katapangan, kundi may karapatan kang dapat na ipaglaban. Thank you sa inyong lahat mga kapatid at maraming salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad. Sa iyo B1 at B2, thank you din. Sa ating pong trio, Tagapayo, mahal namin kayo. At sa ating pong sausawero at sausawera dito sa studio, at higit sa lahat sa mga bisita po namin, nagbahagi ng kanilang kwento. At sana nga po, sa maliit na paraan namin dito sa face-to-face, kami ay nakatulong po sa kanila na kahit paano'y naayos ang kanilang problema. Muli sa mga kapatid nating naisundan kami ni Hans sa Twitter, ang aking pong account Perez Ami, at kay Hans naman, si Hans Itu.
Ako po muli ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang amin na laging nagpapaalala. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid.